Hello, good day everyone. Welcome to my YouTube channel, Pinoy Mavericks. This is G2 and I-guess po natin ngayon isang Dialer Management Analyst under Workforce. Let's all welcome Sir Marlon. Hello. Good evening or good morning, everyone. So, yep, my name is Marlon. I am under Workforce Management as a Dialer Management Analyst. So, good morning or good evening. Okay, so by the way, Sir Marlon, bago mo ikwento yung trabaho mo sa Workforce, paano ba nagsimula lahat napunta ka ng call center? Medyo malalim, brother. Kasi prior to malamang 2005, 2008, medyo pa rin papatok ng call center ng sa Pilipinas kung yung nagkakamali, tama ba? 2005, 2008, mga ganyan. Kaputukan ng mga sales na BPO. Yan. So, that time, in-invite ako ng isang friend na mag-try sa BPO. Pero ako ayoko. Personally, ayoko. Kasi, during that time, dahil bago pa, dahil, alam mo yon, medyo, hindi ko alam pero baka feeling ko lang, na marami kasing mga BPO agents that time na talagang ang tataas ng ere. Tektahan na tayo pero ang tataas ng ere that time. During that period. Tapos ako, ang trabaho ko lang nun is, classical driver at saka construction sa, pion, ganyan, electrician. Yun ang trabaho ako that time. So, nung ini-invite ako, ayoko. Kasi nakita ko kasi may friend ako na nagtatrabaho sa BPO. Tapos, ganoon yung mga galawan ng iba. Hindi ako sanay Kasi bilang batang 90s, sayang tayo sa, alam mo yun, yung typical na kwentuhan. Pero, pag nakaread tayo ng mga kwentuhan ng iba, maaaring mali ko dahil hindi ako sanay. Pero, yun nga, medyo nayayabakan talaga ako. Totohanan. Yabang ako sa kanila. Kasi pinagkwentuhan nila, gantong sahod, mga gantong produkto na pinapangarap ko lang dati bilang isang ordinaryong mamamayan ng 2005, 2008. Kasagsagan pa yan. Kakakalas pa lang natin sa 90s yan So, hindi ako, wala akong intention na mag-BPO. So, ito na nga. So, tuloy ang trabaho ko, nag-construction, nagbarista pa ako kasi plano ko mag-abroad So, nag-testa ako, nagbarista ako, restaurant management and barista for mga 3 months. Napasa ko naman, 2009 yata yun, nagkakamali. Yun yung time na, yata yun, 8 or 9. Nagkakamali kasi that time sa Marikina ako kaya ako natatandaan kasi hindi ko makuha yung aking NC2 certificate dahil nga inanod ng baha 2009 yata, hindi ako sure kung tama yung dates ko pero around that period yung undoy. So and then given the fact na hindi ko nakuha yung certificate ko, may mga kaibigan naman ako na nagkaroon din ng access na magkaroon ng business sa restaurant and then sa coffee shop. So, nag-apply ako. 2011 pa yun. So, around 2 years. Pero from that, ang trabaho ko lang po ay isa po akong construction, number 1. Tricycle sa gabi. Ako yung mga naglalagari sa gabi. Naglalagari kami. Biyahe. Ang kita lang namin parang malaki na yung 110 pesos, labas na yung boundary tsaka yung gasolina. Pero pag sinasama, 110, andun yung gasolina tsaka yung boundary. So walang tira talaga sa'yo Talagang zero. Yeah. Zero balance ka talaga. So, to top it all, to make it all short, walang puwang sa akin yung idea ng BPO. Although, ang nag-alok sa akin is best friend ko.
may tiwala ako sa kanya. So, although, given the fact na may tiwala ako sa kanya, wala akong tiwala sa sarili ko. Why? Why? Kasi that time, ang nag-trail lang sa akin, siya lang eh. I mean, wala tayo tulong yun. Sa sa mga ilang, kung di ko nagkakamali, ang TESDA ay meron training sa BPO. Meron din mga agency na nagtitrain sa mga nag-a-apply para makapasa. And then, sa kanila yung referral, kung di ko nagkakamali. May mga ganun na ngayon eh. Actually, doon ako pumasa, yung mga nag-refer. Train nila yung mga doon ako pumasa. Pero prior to that, ayoko. I mean, wala. Out ako. Even the fact na nung nagkanak ko si Mrs. 2011, doon ako nag-isip. Kasi yung kinikita ko sa coffee shop, parang ano lang eh. Ano lang ba? Parang 5,000 per month. 2011 to. Maliit. Maliit pa rin. 5K per month, tapos may anak ka, may pagkatasin ka. So, hindi siya sabi natin na makakabuhay ng isang pamilya. Ang kagandahan lang dahil nakatira ko sa aking mga magulang. So, nusuportahan nila ako. Pero one time, nauna kaming tumira sa misis ko eh. So, nagtinda ako ng balot bago ako nag barista. Nagtinda ako ng balot mga ilang taon, kasama yung misis ko. Kasi yung nanay niya kasi balot vendor. So, sa kabilang pumesto, so tinipon ng balot. Pampacheck up lang niya yun. At the same time, dahil tech savvy, na tawag nila. So, ako ay isang computer technician. So, batang Google din ako. So, everything na makikita ko sa Google, ina-apply ko pagka may problema sa isang unit. Ginu-Google ko lang. Ganun ako. Ganun kalakas sa loob ko dati na mag-repair ng PC using Google. Ganun. Mas malakas yung tropa ko kasi sinubukan niya yung Mac OS, Ubuntu, which is pagkakaibang coding ng Windows. So, iba-iba yun. All may idea naman ako. Pero medyo critical yung may critical pero medyo complex yung codings ng mga operating system na yun compared sa Windows. Stick ako sa Windows eh. And then, yun na nga, nanganak na si Mrs. Around 2011. Bago mag 1 year old yung anak ko, nag-decide na ako na, kasi parang 5 months lang ako sa dun sa coffee shop. So, nag-decide ako na mag-apply dun sa BPO. I tried it. Tinatrain ako ng best friend ko. By the way, it's Victoria Reyes Jr. Sa ito sa'yo kapatid. With Miss Violeta sa palit. So, dalawa sila. Si Violi, yun yung pareha sila, naging financial support ko talaga sila. Buti may tumulong sa akin. Kasi pwede namang wala eh. Pero sila kasi, tinitreat me as one of their own. Kapamilya, kapatid. Napakaswerte ko dahil sinaga nila ako. Yung isa, financial, yung isa, dun sa dapat ko malaman within the BPO industry. So, nagka-practice kami. May mga pinapabasa siya, may mga pinapatandaan siya sa akin, which I found weird that time. Sabi sa akin, Lon, manood ka ng pelikula, afterwards, kwento mo sa akin in English. I find it, paano? Hindi ko man mag-English. Sabi sa akin, bahala ka kung paano yung kwento. As long as English, chatting ko correct. So parang ganoon din yung mga galawan ng mga trainings ngayon. So sige, nag-gasal ako, barok-barok. Natatawa ko sa sarili ko kasi ang pangit eh. I mean, I find it hard to believe na I can converse in English in a way that, paano ba? In a way that people might admire me in speaking in English rather than speaking in Tagalog sometimes. But at the point there is
mahirap na masaya yung pinagdaanan ko bilang BPO trainee from 2008 to 2012. Kasi yun yung hassle ng BPO ngayon eh. Kasi that time, parang pauspo pa lang ang BPO. Ang dami nung scam BPO, ang dami nung karami talaga outbound. Pag nakapag-inbound ka during that time, parang ano yan, parang high-end ka na. Lalo pa pag nag-tech support ka. So, ang karamihan nun is puro sales. 2005, 2009, puro sales yun. Bibihira doon yung inbound tsaka yung sales. I mean, inbound tsaka yung tech support. I assume you aware ka doon, Sir Gerald, na yung mga ganong klaseng account ay rare that time. Yes. So, yan na nga. So, ito, so 2012, so mga nakailan din akong apply. Siguro mga 20 plus na bagsak. Umabot ako ng 22. Kung hindi ako nagkakamali, 22, 25. Bago ako nakapasa. So, point is, hindi ako sumuko. Kasi, ang plano ko dapat talaga mag-abroad. Pero nung dahil nga ako si Google Boy, so pinag-kukumpara ko yung sahod sa abroad, sahod sa Pilipinas, ano pwedeng kukumpara mo. Pag nag-BPO ka, kaya mo eh. Yung pinaka-mababang sahod pag nag-abroad ka is around 20K by 2011. Nagkakamali, 20K, 15K. Malaki na yun that time. Pero pag nag-BPO ka, 15K to 30K kaya mo. 30K medyo ace ka ron eh. Pero 15 to 20 to talaga ang galawan way back 2011 and 12. Kung di ako nagkakamali. So medyo tumaas lang ngayon dahil sa dami ng competition, sa dami na rin nag-a-apply. Eh medyo tumaas na. So 2012, fortunately natanggap ako sa Teleperformance under isa akong CSR, Virgin Mobile. 3 years ako doon. And then I decided na mag-move on kasi 3 years masaya. 14K plus 3K, di 17K ako per month. Kumpara mo sa 5K ko per month bago ako mag-BPO. Ang laki ng diferensya. Medyo 12K difference. Tapos may anak ako. So, during that time, medyo, alam mo yun, nakakabili ko ng somehow, mga gusto kong bilhin. Tapos nalibre yung family ko na gusto kong bigyan na pagkain. Parang okay na ako nun that time. Lumalaki yung anak ko. So, lumalaki din yung pangangailangan niya. At the same time, nakatira kami sa magulang nung partner ko, misis ko. So, medyo hindi siya favorable bilang lalaki sa akin na naikipisan ako sa aking binan. Kasama ko yung buong pamilya ko. Kasi dapat talaga, nakabukod kami. So, nung naisip ako na hindi kaya ng ganito lang yung sahod ko. So, nag-apply ako 2015. So, 3 years after ko matanggap sa BPO, 2015. Sa Verint or sa PLDT, actually SPI siya before. Hindi ko lang ano pangalan niya ngayon. Doon ako nag-apply. So, nag-19 ako. Pero official 19. Plus allowance. So, mas malaki. Kasi 14 lang ako eh. Plus 3K pagka may attendance bonus ka. Yung fixed 19, malaki sa akin yun. During that time, plus parang 2,000 allowance, 21 ka or 20 ka within that day, within that month. So, training kami ng 1 month. Without me know, na meron dun isang batch, pagkakaibigan sila, na they are group of friends that are trying to build up a call center or a BPO industry. So, nandun sila, nag-apply sila kasi malapit dun sa office nila. So, nag-apply sila dun para lang yung 1 month nilang bakante bago mag-go live. Parang 1 month lang eh. 1 month lang yun nandun sila. Nag-go live yung account nila after 1 month. Sinabihan nila ako. Pero prior to that, kumbaga, nag-discount na sila. Kumbaga, ubos oras na sila ng 1 month dun.
ubos-ubos lang sila. Kaya yung trainer namin, which is si Brian Ocampo, if you're listening, I'm very sorry. Pero hindi ko rin alam. Nag-release sistema, in-invite lang nila ako na, pinag-apply na ako eh, pumasa ako. Ang offer 25. Oh. From 19 to 25. 2015. Ang laki talaga nung talon. So, ayoko man kumalas sa training. Kasi ano yun eh, parang isa siya sa mga dish product ng US. Pero yung sinalihan namin, yung pinuntahan namin is medical transcriptionist, if you'll call it, parang medical data analyst. So, umasa ako. And then, nagulat siya, parang half nung training niya, ubos. Kasi doon lahat. Nasa Polar Center Building, katabi lang ng Star Mall sa Ortigas. Hindi nyo kalala sa may PLDT sa SPI. Kabilang tawid lang yun eh. Tawid lang ng highway yun. So yun nga, to make it all short, so naging kaibigan ko yung isa sa mga manager pala dun. So agent level ko, manager pala siya, yung isang kaibigan niya, supervisor. Kasi dalawa, yung supervisor dun tatlo lang sila sa grupo eh. So ilag pa ako sa kanila kasi ang ganda ng pormahan pre, alam mo naman ako, medyo low-key ako. Ang ganda ng pumorma, ang ganda ng sapatos, alam ko mamahalin. So, out ako, tabi ko. Hindi ako sumasama sa kanila. Kasi alam ko hindi ko afford. Pag sila gumala, hindi ko afford. May pamilya pa ako. Sigurado ako pinapapabigay ng datay. 1K to who knows. Kaya ko lang, parang 50, 100, laban na ako dyan, MP. Eh wala. So, nagtataka siya kasi sa lahat ng which is Popoy Egot, which is one of my best friend as of today. Nagtataka siya na bakit hindi ako join. Sabi ko, brother, kasi medyo kita ko naman yung pormahan nyo para magkakaibigan. Tinaka ko na. Alam ko na you can afford and I cannot. So, okay na ako na ganito. Ito lang, mag-group team building tayo. Goods ako doon. Pwede sasama sa inyo, gigimik. Ay ko, brother, as much as I love to out, safe, hindi ko talaga kaya ang bagay nyo. Hindi ko mag-aambag eh. Ay ko, parang hindi pwede. Hindi pwede kasi kasama ako eh. So, obligado ako mag-ambag. And so be it. Tapos, and then, to make the long story short, na-impress siya sa akin kasi nga, hindi ako yung ibang kasing namin. Parang, dahil papera siya, pagpapalibre sa kanya, ako hindi, lumaliyo ako eh. Okay, iba eh. Kaya niya ako nagustuhan. O, niyaya niya ako, dun sa, yun nga, pinito niya sa akin, ganyan. Ayun, nakuha ko. So, 2 years ako dun sa SPI. Sa SDS. So, that's in Polar Center Building around Mandaluyong. Katabi siya ng Paddy's Point sa Star Mall. Kung may mga dito, nagtrabaho doon. Na-dissolve yung account namin. Account namin yung unang dissolve. Pero as of now, active pa rin naman yung account ng SDS. Pero kami na yung unang dissolve. So, we are paid by binayaran kami. And then, swertihan naman yung yung TL ko, mayroon din siyang kakilala na nag-handle ng data analyst din, medical data analyst, pero this time, yung full history ni patient. Before kasi yung lang namin yung billing or yung binibigay dun sa certificate ni patient, kailangan mo lang basahin, kailangan mo lang ganyan. Pero this time, full patient history, full patient demographic yung itatranslate namin. So 1 year ako doon, from 16 to 17. And then, mahigit pala kasi 2018 ako nag-start sa Taytay. Before I was offered as an outbound agent, my offer is
20 plus, sabihin na natin ganyan. And then after 6 months, I got promoted. Kasi nag-pursue ako as a workforce intraday analyst. So by 2019, I was an intraday analyst. And then after parang 2 years, 2021, I got promoted as a near real-time analyst. That would be a global real-time analyst. And then just last March, I got promoted as dollar management analyst for outbound. So that would be local client. Pero before kasi it was for global client, internet provider in Canada. Pero Sir Marlon, bago may kwento yung pagiging workforce, ano ba yung mga challenges na dinanan mo nung unang pagsalpa mo ng call center agent? Marami. Andun yung discrimination ng mga tropa mo. Kasi normally that time, tropa-tropa kami. So isa sa amin talaga, BPO na. Nagkatrabaho na, version ko. And then we have group of friends na paid out, kapapasa ako. Paid out it. Doon sa tropa ko na nagkatrabaho na, wala silang issue ron kasi they know how well he is, how well he converses in English, how well his comprehension, especially with English language. So wala silang duda ron. Sa akin sila may duda. So of course, makakarinig ka ng, ay putang, sorry for the word, but sure ka pre, gusto mo? Sabi ko, hindi basta wala akong choice, pero why not? Ayoko dati pero why not? Kasi I feel that kesa lumabas ako na bansa, mag-abroad. Pumasa naman may offer na ako abroad for barista. Pero ang baba alam 15 to 20k lang that time. Tapos pumasa ako, nakakuha ako ng 17k sa Pilipinas. So you do the math, kahit na mas malaki yun, kasama ko yung pamilya ko, dito ako. I mean, yung abroad ka, mas malala pa yan kasi mas maraming titingin sa'yo na, ay, abroad to, may pera to. May pambigay to. Mayroon tong palibre o mayroon tong, may sinabi to abroad Pero ayoko nung ganun kasi alam naman natin mga OFW natin ay hindi biro ang pera pinaghihirapan nila. At alam ko yun, prior to me getting that offer, inalam ko ang buhay ng OFW. At alam ko dahil marami akong kamag-anak ng OFW. Kaya alam ko hindi biro. Hindi biro ang pinagdadaanan ng mga kapamilya kabilad ng OFW. Kaya sila sumusingil sa ganung klase ng trabaho. Una-una kung meron silang degree, much better. Kung tapos sila, mga seaman natin, wala talaga yung makukunin, sila lang. Magaling ang Pinoy Pero kaya ako nag-decide na mag-BPO. Kasi nga, kung makangamuhan ako doon, factory worker or barista or restaurant worker, kaya kong kunin sa Pilipinas Kasi dati medyo sumasabay na ang Pinas. Kasi dati ang sahod natin parang 9 to 10k, malaki na. 2008, 2000 to 2012, malaki na yun. Lalo para sa akin tambay that time. Kasi dati, ang kita ko lang parang 200, 250, laban na ako per day. Imagine mo yung per month. Nag-5K nga ako, lumaban ako. Diba? So, mahirap. Discrimination, number 1, nandan yan. Number 2, ultimo yung taong dapat magtitiwala sa'yo pag hihinalaan kang hindi mo kaya. Totoo yan. May partner, duda siya na kaya ko. Kasi nag-gate sa akin na nalasaya ka ng oras dyan. Wala ka nang mapapala. Hindi mo kaya. Matigas ang mukha ko. Sabi ko, oo. Pili ko talaga hindi ko kaya. Pero, nainiwala ako sa chambe. So, 3 months akong ganun. To the point na sobrang galit na nung business ko. Ang ginagawa na ng best friend ko, binibigyan niya ako ng pera. Hindi yung partner niya. Na parang pang-abot kay misis. May dala akong pasalub, pabiling gatas. Kasi nga ganun nga ako sa tulungan. At ganun kalaki sahod niya that time. Hindi naman ganun kalaki. Pero, I mean, to the point na mayroon pa siyang extra para bigay sa akin. Para pang sugol. Ganun. Ganun niya ako tinulungan. And then, yun na nga.
sumamba ako, parang 2012, September, yung kamali. Kasamba ako. Pero again, sa lahat, up until now, hindi po ganun kadaling pumasa sa BPO. Kahit yung misis ko ngayon na ako pa nag-train sa kanya at katakot-takot na mura po ang inabot niya sa akin bago siya nakapasa. And why is that? Kasi takot din siya katulad ko. But I make sure na lahat naman natatakot eh. Sino mang hindi. Kasi hindi mo yun 40. Medyo ilag ka dyan. Puta BPO, hindi ako mag-English eh. Warok ba? Yun kasi ang karamihan na problema ng ating mga kababayan. At actually ngayon mababa na nga tingin nila sa BPO eh. Sa online. Pag nakikita mo yung mga comment nila. Puta ko center lang yun eh. Ano ba tinapos niyan? Totoo naman. Wala karamihan sa amin walang tinapos sa BPO. Pero tayo yung muna pagdaanan. I mean, hindi po ganun kadali. Mahirap po ang pumasa. Actually, mas swerte nga kayo ngayon dahil mas madali ngayon pumasa compared 2005 to 2015. Napaka-dugo. Kung hindi ka college graduate, hindi ka pwede mag-apply. Wala po noon na high school graduate pwede na. So, madang araw 2010 pataas lang sila nagbaba dahil nga sobrang higpit. Tumanggap na siya ng high school graduate. So, yun nga. So, yun nga. Basically, nakatulong din sa akin yung customer service background ko. By the way, naging waiter din po ako ng ilang taon din. So, marami po pinasok na racket bago po ako nakapasa bilang isang bayaning puyat ng Pilipinas. Pero, Sir Marlon, so, ando ka na sa call center. Sabi mo kanina kasi, sari-sari na yung negative, may discrimination, mayroong kung kakayanin ba ni Marlon or hindi. Pero, was there a time na ginusto mo na mag-quit because of those things? Ay, oo. During dun training namin ng kaibigan ko, hindi ito yung along the way, pero during nung training ng namin ng kaibigan ko, meron na. Parang around after a week, parang nabarok ako eh. Di ako papasa rito. Imposible. I said, imposible. Sabi sa kanya, then nagpahinga kami ng 1 week. Tapos, ang naging fire ko lang, or naging trigger sa akin is yung anak ko. Pero kung wala akong anak na time, pili ko I'll quit. Hindi para sa akin na BPO. I would boldly say that, nope, it's not for me. Bahala kayo yan. Gusto nyo gawin, go. I'll find my own way. How to earn money. But, kung nagtuloy mo naman ako noon that time, pili ko naman matino ang trabaho ko, pero hindi ganito ang pasahod. I would say, malamang, I am a factory worker. Matino ko pasahod ng factory worker, pero hindi ka tulad ng pasahod ng BPO. Ganon. Malaki ang diferensya. But still, saludo sa mga factory worker natin. I've been there. Mahirap. Nag-try out dyan one time. Actually, nag-apply pa lang ako one time. Di ako pumasa. As a factory worker. Ganon din sila kahigpit. Yun ang problema ng Pilipinas, siguro until now, na napaka-choosy ng ating mga factories. Sorry sa mga may mga factory, pero ang problema kasi is, yun nga, kulang tayo sa pagbibigay ng tiwala pagdating sa mga kapwa natin Pilipino. Na pwede naman kasi natin silang subukan. Kumaga, may natapos, wala tong natapos, pass. Hindi to high school graduate, pass. Pero madidiskarte. Madidiskarte sila. Ako, hindi ako college graduate, pero madidiskarte ko. Hindi ko sabing maganda ang buhay ko, hindi ko sabing mayaman ako. Pero still, okay ako. Kasi naging madiskarte akong tao. At karamihan ng mga nakikilala kong madiskarte talaga, hindi mo sila BPO sa ibang garangan. Dahil madiskarte sila, okay sila. Hindi sila mayan, pero okay sila.
So, ganun. So, ang may papayo ko lang, maaaring maraming tao mag-discriminate sa inyo. Ako, one time, hindi discriminate ko si Mrs. Pero hindi dahil ayaw ko siyang pumasa. On the other hand, discriminate ko siya para magpursige siya lalo. I'm telling her, yung mo kaya, kasi ayaw mo subukan. Kasi ayaw mong subukan. That's the keyword. Subukan nyo para kayanin nyo. Kaya hindi nyo kaya kasi hindi nyo subukan. Hindi lang yan. So, Sir Marlon, ito na establish mo na yung goal mo, yung plano mo sa buhay. Naisip mo ba sa sarili mo na mapopromote ka someday? Hindi. Ang akin lang that time, pumasa ako ng BPO. Kumita lang ako ng mas malaki sa typical na sinasahod ng isang Pilipino na namamasukan sa Pilipinong kumpanya. Let's be straight about it. Mababa ang pasahod ng Pinas. So, mas malaki okay na. Okay na ako nun. And then, one time, nagulat ako, meron palang iba-ibang branches ang BPO. Meron iba-ibang support ang BPO. May operations, may workforce, may team leads, merong executives. Na-amaze ako doon sa support. Actually, hindi ko pa ng support eh. Alam ko lang, workforce. See, that time, sisigawan kami, Grace to log in. Log back in. You're on coaching for 2 minutes already. Please log back in. Asawa ko sila. Nasa floor sila, nag-floor walk sila. Ang galing mo. Ako gusto kong ganun. Medyo dominante. Pero, alam ko di ko kaya. Kasi, feeling ko itong mga ito, mga college graduate to eh. Kasi yung nagtatanong anong qualification. Until one time, nag-hiring sila. So at least 2 years before experience. I tried. Teka, sawa ako eh. Ayaw ko, baka makachamba ulit. Ang problema, Excel skills. Excel. So, patay tayo dyan. Ano lang ako eh, sum, tapos product. Yun lang alam ko sa Excel eh. So, I don't have idea about lookups, meron pa nga dyang macros. So, eventually nga. May macro pa nga eh. May VB, basta mayroon siya ng ibang klase Excel language. So, eventually nga hindi ako nakapasok. Apply ako. Kasi yung Excel niya nagsasalita. Ganun kalupit yung workhorse nung center na pinasukan ko. So, okay. Yun talaga yung, kasi lapit sa akin eh. Napakalapit. Okay din naman yung bagong, namin, presidente si Alexia. Di ko alam, naglapat. Naging pabor sa akin ng lahat. Marami nga nagsasabing hindi ako magaling. Which is, aminado ako. Hindi ako magaling. But still, I know how to handle the task. Diyos, hindi mo kailangan maging magaling eh. Kailangan talaga you know how to handle the task. And you have to be there. So, number 1, naipapayo ko kung sino pumasok sa BPO, attendance. Bali, walang sobrang galing mong puro ka absent. At alam yan, kaya supervisor, papalakpak yan, sigurado yan. Kaya sobrang galing mo, absenero ka, hindi ka kaya pagtanggol ng tigil mo. Tandaan mo yan. Di bali, hindi ka magaling kasi may tuturo yan eh. You'll be better as long as andun ka. So, pinaka-absent ko lang po, I'm proud to say na umabsent ako isang beses nung nabangga ako at nung namatayan ako ng anak. Yun lang ang absent ko. But aside from that, may sakit ako, papasok ako. Isa yan sa mga titignan sa'yo ng TLs mo, hindi ng superiors. Hindi naman to the point, papakamatay ka para sa magtrabaho. What I'm saying was, being there because you need to work and you have to work. You have to be present. Kung nonsense naman yung rason para ma-absent ka, huwag ka nang ma-absent. Yun lang gusto ko ipunto. So, ito na Sir Marlon, na-promote ka na. Ano ba ang Yes, sir. ng workforce? Iba-iba kasi yung diskarte ng workforce, brother eh. Depende sa BPO. Mayroong ibang BPO na ang workforce handle mo lahat from real time to scheduling to VL to training
to capacity planning, ikaw lang mag-isa. May ganung klase. May ganung klase ng BPO. Sa amin, nakagandahan sa hiwa-hiwalay. Real time is real time, scheduling is scheduling, activity coding, coachings, isa lang yan. Capacity planning nakahiwalay, and then iba pang parts ng workforce nakahiwalay din. Kami, dialer management, for outbound, nakahiwalay kami. Yun ang kagandahan kay Quantix. Hindi ko lang alam sa iba. Kasi bago magpunta kay Quantix, alam mo talaga, magkakasama lahat. Kasi galing ako sa ibang BPO, isang workforce, hawak pa lahat yan eh. Hawak mo lahat yun. So, kailangan mo ipasa yung real time mo, ikaw bahala sa scheduling mo, ikaw bahala sa plotting ng VLs, plotting ng offline. At the same time, ikaw din ang bahala sa capacity planning and trainings for future. So, malaki ang sakop mo as a workforce employee for that certain BPO. Okay, so when you say workforce, Sir Marlon, ibig sabihin ba nito, lahat na nagtatrabaho na monitor ninyo real time? Well, in a glance, oo. Kasi ang kailangan lang naman makita yung outlier. So we will know if you are over break, over lunch, or you're not adhering with your scheduled work or scheduled online that time. So may kikita namin or scheduled activity. Kung yun yung ginagawa mo, kung naka-break ka, then naka-calls ka, it will flag for us, i-flag ka namin, flag namin TLs mo. Ganon ang real time. And then, meron din namang near real time or post, I would say, post planning na 2 weeks or 1 month ahead of time, we are planning about possible down of service level on a specific day na titignan namin yung history ng previous week or previous month during that day. Ilan yung shrink, absenteeism, ilan yung schedule, medyo complex na schedule, and then ilan yung online agents that type. And then we will provide provisions na baguhin or mag-add ng agents or magbawas ng agents na time ilipat sa ibang schedule. Depende kasi. So, may nahabol kayo na service level that time. Sobra or kulang na especially na mag-a-adjust kami. Magbabawas kami ng agents, mag-refer kami, o mag-request kami na kayo move these agents from this day to that day, mga ganon. So, may mga ganon. Iba pa yung real time. Then, si dialer management this time, kami naman, we are managing the queue. We are making sure na nadadial yung outbound calls ni outbound. Specific campaign. So si campaign ganito, parang 3 times per day siya dapat ma-dial. So we are making sure na 3 times per day siya nadadial. Pag may issues, we are contacting yung pinaka client namin para itama yung dialing. Okay. Para sa kaalaman ng ating mga viewers, Sir Marlon, ano ba ibig sabihin ng service level? Scheduled versus incoming calls versus rink. Pero mga pinatawag na production service level or production sign-in hours Papayan. So, depende kasi yan kung paano kino-compute ni BPO, pero doon na siya naglalaro. So, at least dapat nasasagot ni inbound lahat ng query within a specific time. Yung occupancy, tama. Dapat lahat occupied. Dapat lahat mabilis ang aksyon. Mabilis ang kasi for example, merong HT na around 3 minutes. Tapos within 3 minutes sasagot mo. Pasok sa service level yon. Tapos walang waiting in queue. Kasi yun ang pinakamalaking problema or malaking damage sa inyong service level. Especially pagka holidays. Yan isang bumabagsak ang service level dahil sa mga queue or waiting in queue. Kasi kasama yun sa competition. Malaking bagay yun. So, Sir Marlon, paano pagka maraming absent? Paano nyo nakocompute pagpasok ng calls? Nakocompute pa ba yun? Isa pa yan. Yeah. Kung inbound, hindi. Pero ang inaano is mag-assume. For example, meron kami 1 year data,
halimbawa ngayon ay Christmas. So last year, itong pumasok na call. This year, let's assume na ito ang papasok na call. Ilan yung agents natin na available, at ilan yung shrink or absenteeism during that day, at ilan yung schedule. So kung kulang, versus dun sa pumasok na calls at incoming para pass ang service level, we will make sure na overtime will be offered. Kung sobra naman ang scheduled, we'll be offering VTO. Or we will, kung ayaw nyo na VTO, we'll make that your off and then we'll schedule another day. So yun, trabaho yun yung workforce. To make sure na itong day na ito ipapasa. Somehow, at least. Depending on the data available on previous months or previous years. Kailan nagiging mahirap yung mga trabaho yung sa workforce? Good question. Actually, it's between workforce and operations and then within client. Si workforce kasi naiipit eh. So, karamihan talaga hanggang ngayon, nakikita ko naman, naisip ng mga ibang ahente na, ang pangit schedule ko, kasalanan yung workforce to. Ang pangit ang off ko, kasalanan si workforce to. Totoo, kami ang nagbabago, kami ang nag-move ng schedules nila. Pero, nakalimutan nila na we are in between operations and client. So, kung saan magtutugma yung dalawa, ala kaming choice kundi i-move kayo doon sa pinag-usapan between between operations and between client sa need. Pero mas malagi yung need ni kliyente kasi babase lang niya yung previous data eh. Just yung babase and then from there, bibigyan nila kami template for us to refer. O ganito po yung schedule, ganito po yung dapat gawin and then i-approve nila. And then, meron times na i-consult nila kay operations before approving. Okay? So, meron pa rin say sa operations. Pero meron din time na walang choice sa operations. Kundi sumunod kay client. So, wala rin choice si workforce kundi sumunod kay client. Kaya, yun lang. Ako po tayo sa mga workforce analysts natin kasi wala din po kami choice kundi sumunod kay client and then sa operations. We are in between. So, Sir Marlon, yung, di ba, may mga ahente na nagreklamo, bakit yung schedule, bakit ganyan, bakit gano'n. Meron ba kayong basihan kung bakit yung isang ahente is nalilipat sa ganitong schedule? Bakit sila? Depende. Depende. Kasi meron dati akong pinapasukan na hindi ko alam kung paano na kinakalculate. Normally per team talaga ang basehan ng off. Nag-vary yun eh. So the longer you are in the company plus your score, it will be beneficial for you to be prioritized in the schedule. So may mga ganun sila. So inaano sa man yun sa operations normally. Pag walang ganun, wala. Depende kay off siya kay client yun. Si workforce, di ko magpatupad. Di ka bantay lang. So, Sir Marlon, sa mga ahente, ano yung kinoconsider nila na maganda at pangit na schedule? Normally, ang ayaw nila is split off. Split. Like, for example, off nila is Monday, Friday. Split talaga yun sa araw off mo. Or Monday, Thursday. Or Monday, Wednesday. May pagitan eh. Ang pangit talaga. Pero, there will be times na ganun talaga ang mangyayari. Pag sa ibang center pag sobrang packet ng scores mo, tapos nasa bottom ka lagi, ang mangyayari, pag nag-select si workforce ng possible candidate, ikaw nang lalabas. Kasi ang packet ng scores mo eh. Sobrang packet ng scores mo. May ganun hindi ko lang sa ibang ganun. Kaya pag pala-absent ka, tapos pala-petics ka, tapos reklamador ka pa, pagtataka ka, bakit gano'n schedule mo? Kasi may problema sa'yo. Not unless kung titrapanin ka ng TL mo, OM mo, maganda scores mo, at gano'n schedule mo, di ka makapili, ibang usapan yon. Pero dapat kung sino yung good scores, kasi may gano'n kami, meron kaming bidding every month sa center namin. May bidding kami na lahat ng top agents, pwede sila mag-bid na schedule nila. Oh, nice. Yep.
May mga ganung incentive. Well, incentive. Kasi, nung pumirma ka naman, sinabi mo, any schedules will do eh. Pero by this time, incentive namin ginagawa. Incentive ginagawa yun pagka good score ka. Diba? Ganun ang galawan. Okay. Oh, yung mga tanong ka na, are you available for the, yes. Days, holidays? Oo. Wagas eh. Pero pag nung nag-shift na schedule, puta, galit na galit. Sir Marlon, paano yung mga estudyante naman natin ahente? Paano solusyon nyo ron? Students, yes, oo. May mga program ng mga BPO about working students. Iba-iba, hindi ko alam sa iba, pero sa amin kasi meron. You have to declare na part-time ka lang. Hindi working student ka. Ang kagandahan, you can apply for scholarship. Working student ka sa BPO, sa amin, and then pwede rin bayaran ni Quantrix yung patrikula mo. Or may percentage sa babayaran niya. Sa BPO namin na. Sa iba, hindi ko alam kung paano yung arrangement nila. Pero ganun sa pwede mong i-apply. Working student ka. So, for example, yung isang account, kailangan lang ng part-time. Hindi part-time ka. Tapos, gusto mo full-time. Pero full-time ka dapat. Tapos gusto mo i-apply ng scholarship. Bibigyan ka ng scholarship. Kasi priority mo yung work upon dun sa trabaho. Kung kaya na schedule mo at you can do it, then go ahead. Walang pilitan doon. May mga ganong arrangement yung BPO namin. Okay. Sir Marlon, going back doon sa na-promote ka, bakit hindi TL, bakit hindi QA or trainer, bakit workforce? To be honest, masarap sa operations. Alam natin pare-pareho yan. Ang dami kasi makakasalamuha, dahil makakaaway, dahil marutunan. Still, pinakamalaki stress ops. I was offered before, bago ko umalis ng TP, floor walker na ako nun eh. Floor walker ko sa mga di nakakaalam, terminology ng araw na junior TL. Kasi ikaw sasagot ng TL calls, ikaw magka-transfer sa ganito, ikaw maghihingi ng sir adjustment. Kasi pagka in-email ka, ikaw yung floor walker, ikaw lang po, walay TL mo, pati ko na program manager mo yun, kung yung sabihin mo. Kasi ikaw yung floor walker that time, ikaw yung POC. So, nung nag-resign ako, na-fairan ako, na i-promote to TL, ayoko. Kasi, ako, sa sarili ko, puta position to eh. Bakit hindi? Pero, depende kayo sa iba. Iba, i-grab yun. Why not? Go, i-grab nyo yan. Ako kasi, ang feeling ko, hindi ko kaya mag-manage yung tao. Or I can be on a higher post without managing people. Which is, nakuha ko naman. So far. But given a chance, ngayon na lang, tingin ko na kaya ko. Dati kasi di ko kaya. Kaya ayoko mag-apply. Mabigat kasi ang team lead. Yung iba kasi nag-apply ng team leader kasi ay puta promotion yan eh. Ako hindi. Magiging team leader kasi, ang dami ko nakilala ng team lead. At parami ako in-idolize sa team lead na naging team leader sila. Hindi dahil gusto nila. Kaya kasi nila. And they can be a team leader. And they are supposed to be team leader. Yun ang gusto ko. Wala pa ako sa ganung point eh. Wala pa ako sa ganung ano eh. Marami, I can name a few. Pero napakagaling din ng mga team leader. Para sa kanila talaga yun. Magaling ako sa ibang bagay. Pero team lead, kaya ko. Capable ako. No? Ako, sa sarili ko, alam ko hindi ko kaya. Kasi meron akong tinitignan na team lead na pag naabot ko yung ganong klaseng decision galawan niya, siya ako mag-apply. Hindi, wala pa ako dun. So, hindi matigas ang mukha ko na pasukin yung ganong larangan. Alam ko hindi ko kaya. Sayang lang yung post, bigyan natin sa iba. Okay. Ang ganda nun, Sir Marlon, ng explanation ninyo. Plus, your amazing transition from doon sa, ito lang siya, pataas doon sa, di ba? Sa mga positions, sa mga promotions and all. Wow, galing. Nice, Sir Marlon. So, two things, Sir Marlon. Okay, first one, ano yung pwede mo may advice doon sa mga tao na talagang wala nang kumpiyansa sa sarili at iniisip nila wala na silang pag-asa na umasok pa sa buhay at, gawing stepping stone ng call center industry?
Ay, wag ganun. Alam nyo ba na nung nagka-pandemya, ang BPO ang pinakamatatag? Well, kung di guys aware, tanong kayo sa mga BPO, BPO lang ang nagstay. At ang gaganda pa ng incentive na nagkaroon tayo ng sorry, para isabihin. Pero nagkaroon tayo ng pandemic. Yung iba sa kanila bayad, walang trabaho. Pero yung iba sa kanila nagkatrabaho, bayad, nasa bahay. So, ako sa nakikita ko, hindi ko alam sa iba ha, dalawa lang ang magiging matatag at magiging in demand in the future, which is IT, programming, and customer service in BPO. Yan lang ang nakikita kong indestructible pagdating sa jobs o trabaho na makaka-sustain ng mas mahaba pang panahon. Kasi hindi mo pwedeng i-AI ang BPO. Customer service. Not unless medyo sobrang high-tech talaga na they can read your mind. Baka. Pero ngayon, yung AI natin, yung prompt natin, even yung pag lumatang ko sa chat lang nag-visit ka pa eh. So, matatagalan pa bago nila AI ang customer service, ang IT, and BPO industry. Medyo mahirap. Kasi you have to know what you're talking about and you have to be ang tawag dito, you have to be diligent on what is your customer's concern or need. Ngayon, sa mga nag-aalangan, nako, ayun lang yun eh. Nakapag-aral kayo, nakapag-English kayo, nakapag-tapos kayo, ayun yun. Dito to yun. Kasi ngayon, marami po tayong mga senior citizen, number 1. Tawag na yung mga daddy, mga mami namin sa BPO. 60, 50 plus. BPO and they excel. Top agents. Panis pa yung mga bata, mga 20, 18, 30, 40. Panis sila. Kasi mas dedicated yung mga ganong age gap. So, kung feeling nyo matandaan na kayo para dito, no. You can still apply. Kung feeling nyo mas bata kayo, no. You can apply. 18, as long as may BIR ka na, mawagbayad ka na ng tax, legal ka na, go ahead. Apply ka sa BPO. BPO, IT, and programming, especially game programming, esports, yan po yung mga medyo in demand as of this moment. Maraming ilang pa na mo on technology. So, yung mga trabaho natin sa hindi man pa rin naman somehow, pero hindi siya vulnerable vulnerable sila, hindi katulad ng BPO. Kasi tayo, we can work from home, we can work everywhere. Yun ang advantage ng BPO, ng IT, at ng programming. And then esports as well. As long as may internet, you can work. So, kung meron ka nakikita ng wala siyang trabaho, apply yun. Pwede hindi BPO. Basta as long as square lang yung internet at pwede kang magtrabaho, go ahead. Hindi pa po huli ang lahat. Kasi ako, marami na ako natulungan. Yung partner ko, kailan ko lang natulungan niya, parang within last year lang. Pero ang tagal niya nang gusto. Pero dahil nga kulang pa sa tingin ko, so tinatrain ko siya. Hanggang sa na-train siya, tiwala sa sarili niya, hali ko subukan niya, ayun, nakapasok sa ama ng Diyos. Alright. Second, Sir Marlon, doon sa mga gustong mag-workforce o tahakin yung ganyan trabaho, pwede mo i-advise sa kanila? Unang-una, siguro yun yung gusto nyo. Making sure na gusto nyo. Kasi ang workforce, wala siyang calls na sobrang haba ng 8 hours. Walang ganun ang workforce. Meron ka lang calls, siguro may meeting, or meeting with the client. So, kaya ngayon, medyo barok-barok na English ko. Kasi nga, I've been in workforce for how many years? Parang 4 years already. So, 1 year ako sa operations. The other half, or other 4 years would be under workforce na. So, bihira na yung meeting na lang talaga with clients ang chasa mag-i-in English or meeting with yung power tripping mong supervisor na gusto English lahat. May ganun eh. Pwede naman kasing Tagalog, lalo kung pero still, majority ng
conversation is English pa rin through email na. So, ang tawag ito, yung vocabulary nyo in writing na ang nasusubok yan. Kasi you have to do emails. Kasi more on reporting po. Kasi workforce, sa ating mga kapatid, din analyzation, and Excel. Ako po, hanggang sa ngayon, hindi po ako Excel Pro, but I'm trying to be one. So, isa pa yan sa pag-aaralan. So, pwede. Kung ayaw nyo na kung pangal na yung ngalang-ngalang nyo kay English, kung nasusuka na kay English, why not? Go ahead. So, before I end the call, I would like to tell everyone na hindi po kami magagaling mga sa BPO, hindi. Even Sir Gerald would attest kasi naging kabanda ko po, Sir Gerald. Ako, noong taon yun, Sir Gerald, if you can share to them. Magkabanda po kami. Mukha lang hindi. So, baka ko pa mag-BPO. So, alam ni Sir Gerald yung pinagdaanan ko. Alam niya, and he can attest to that. Hindi po ganun kadali. Hindi po ako magaling. Pero kinaya. Bakit? Nasayo po yan. Kung desidido kayo sa isang bagay, makukuha niyo po yan. Wala pong pinipiling ilan ng opportunity. Ikaw ang maghahanap ng opportunity. Nasa yan. Alright, thank you so much again, Sir Marlon.